Ma'am, wag niyo naman sanang mamasamain ang itatanong ko sa inyo. Napabindisyon na ho ba itong bahay niyo? Anong ibig mong sabihin? Na pinupugaran ng demonyo ang bahay ko? Hindi naman po sa ganun, ma'am. Mabuti naman. Si Cristina Bernadette Cojuangco Aquino o mas kilala sa kanyang screen name na Chris Aquino, ay ipinanganak noong February 14, 1971, isang host sa telebisyon, aktres, producer at negosyante. Siya ay tinaguriang Queen of All Media. Si Chris ay nag-host ng maraming talk show at game show, nagbida sa ilang pelikula at teleserye. Siya ang bunsong anak ng yumaong Senador Benigno Aquino Jr., at ng yumaong Pangulong Corazon Aquino, na nagsilbing ika-11 Pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang kapatid na si Benigno Aquino III ay nagsilbing ika-15 Pangulo ng Pilipinas mula 2010 hanggang 2016. Ang kanyang debut film appearance ay sa Pido Dida, Sabay Tayo, at nakilala rin sa kanyang mga roles sa horror films na Fang Soy at Sukob, na siyang highest-grossing Filipino film ng 2006. Siya rin ay mas nakilala bilang isang top celebrity product endorser at isang pilantropo na nagtataguyod para sa lupus kamalayan, karapatan ng mga bata, LGBT karapatan, kultura at sining pagpapahalaga, kalayaan sa pagpapahayag, at demokratikong reforma. Si Chris Aquino ay anak ni Corazon Cojuangco Aquino at Benigno Aquino Jr. na noon ay senador ng rehimeng Ferdinand Marcos. Bunso sa 5 magkakapatid, sina Maria Elena Bolzi Aquino Cruz, Aurora Corazon Pinky Aquino Abelada, dating Pangulo ng Pilipinas na si Benigno S. Aquino III, at Victoria Elisa Vial Aquino D. Siya ay pinsan ng aktres at equestrian na si Mikey Cojuangco, at pamangkin ng dating Pangulo ng Philippine Olympic Committee na si Jose Piping Cojuangco Jr. Noong sanggol pa siya, inaresto ang kanyang ama at ikinulong, ang kanyang ina na si dating Pangulong Corazon C. Aquino ang nagpalaki kay Chris at sa kanyang mga kapatid. Noong eleksyon sa parlamentaryo noong 1978, nang kandidato ang kanyang nakakulong na ama, ang 7 taong gulang na si Chris ay laging nasa tabi ng kanyang ama sa mga campaign rally. Itinampok siya sa front page ng The New York Times at sa cover ng Time magazine. Halos lahat ng araw ng elementarya ay ginugol ni Chris sa Estados Unidos, kung saan ang pamilya Aquino ay na-exile. Noong siya ay 12 taong gulang, ang kanyang ama ay pinaslang sa tarmac ng Manila International Airport. Bumalik si Chris Aquino sa Pilipinas at dumalo sa mga rally laban sa rehimeng Marcos. Matapos ang Rebolusyong Pilipino ng 1986, na nagtanggal kay Ferdinand Marcos sa kanyang 21 taong rehimen, nagsimulang mag-guest ang teenager na si Aquino ng mga stints sa mga drama at komedya sa telebisyon, pati na rin sa mga talk show. Nagdebo siya sa pelikula kasama ang actor-comedian na si Rene Requiestas sa Pido Dida, na naging blockbuster hit. Si Aquino ay may komersyal na matatag na karera, at nagawa niyang makapuntos ng isang nominasyon sa pag-arte para sa The Fatima Buwan Story. Nagbida siya sa isang pelikulang batay sa isang tunay na pagpatay, ang Vizconde Massacre. Ang tagumpay nito sa pananalapi at maraming mga starring appearances sa mga pelikula ng krimen ng parehong ugat, ay nagbigay sa kanya ng palayaw na Massacre Queen ng mga kritiko ng pahayagan. Si Chris ay naging popular sa telebisyon bilang isang showbiz talk show host sa paglulunsad ng talk show na Chris. Ito ay ginawa ng Viva Television sa People's Television Network. Sa showbiz-oriented talk show ng GMA Network na Star Talk, na co-host niya sina Boy Abunda at Lolat Solis, napansin ang kanyang hosting skills. Kalaunan ay pumasok siya sa ABS-CBN bilang contract artist at inilunsad sa morning talk show na ngayon kasama si Chris Aquino. Kasunod nito ay ang showbiz-oriented talk show na The Buzz kasama si Boy Abunda at game show na Game Con Aba.
Mula 2002 hanggang 2004, nag-host siya ng talk show na Morning Girls na Chris at Corina kasama ang kilalang broadcast journalist na si Corina Sanchez. Noong 2007, nag-showbiz break si Chris na umalis sa The Buzz at sa reformatted na Pilipinas Game Ka Na Ba, kung saan siya ay pinalitan ni Edo Manzano, nang manganak siya sa kanyang pangalawang anak. Si Chris din ang nag-host ng Philippine franchise ng Deal or No Deal, na bahagi ng primetime lineup ng ABS-CBN, kung saan lumabas din siya sa US version bilang bahagi ng isang Deal or No Deal Around the World event na hosted ni Hawa Mandel noong May 2008. Naging host din siya ng Boy and Chris, isang morning talk show na pumalit sa Homeboy, kasama si Boy Abunda, B-Bench, isang model search show kasama si Piolo Pascual, isa pang TV franchise, ang Wheel of Fortune, na pumalit sa Kapamilya, Deal or No Deal at tanda ng kanyang pagbabalik sa The Buzz noong 2014. Noong 2011, nag-host si Chris ng Chris TV, isang lifestyle magazine talk show na nagpapalabas ng weekday morning sa ABS-CBN. Ang palabas ay tumakbo mula June 2011 hanggang April 2016 bago opisyal na umalis si Aquino sa kanyang home network sa loob ng 20 taon. Sinimulan ni Chris ang kanyang film career sa Regal Films, isa sa mga pinakamatandang film company sa Pilipinas, na lumabas sa Pido Dida, Sabay Tayo, 1990, at ang sequels nito sa komedyante na si Rene Requiestes. Ito ang nagbigay ng kanyang unang Box Office Queen Award. Kalaunan ay lumipat siya sa mga dramatisasyon ng tunay na krimen, kabilang ang The Vizconde Massacre Story, Myrna Jones Story, Elsa Castillo Ang Katotohanan, at Humanda Ka Mayor. Nakuha niya ang kanyang unang Supporting Actress Award noong 2002 para sa Mano Po, para sa kanyang pagganap bilang isang mahina ang kalooban at masunurin na sayan ng isang mayamang angkan ng mga Pilipino-Chino. Sa pelikulang So Happy Together noong 2004 ay ginampanan niya ang laban ni Eric Quezon. Kabilang sa iba pang mga pelikula ang Feng Shui, isang produksyon ng Star Cinema na nagtampok ng mga impluwensya at oman ng China. Feng Shui, na ginawa noong panahon ng mga Asian-style horror flicks na kumalat sa buong kontinente pagkatapos ng 2002s. Kumita ang Ring ng 137 na milyong piso. Ito ang pinakamataas na grossing Filipino movie noong 2004, at pangalawa sa pinakamatagumpay na pelikula sa kabuuan noong taong iyon, katabi ang Spider-Man 2, na kumita ng mahigit 225 na milyong piso. Noong 2006, ang Sukob, isa pang horror thriller, ay naging highest-grossing Filipino film of all time na nalampasan ang Tanging Ina at Anak. Kasama rin niya sina Vice Ganda at Ay de las Alas sa Sisteracas, isang 2012 Metro Manila Film Festival entry. Lumala ang kalusugan ni Chris Aquino sa taong 2022. Napag-alaman na may chronic spontaneous urticaria si Chris noong 2018, matapos sumailalim sa mga pagsusuri sa Singapore, dahil sa pag-aalala na maaaring may lupus siya. Ang chronic spontaneous urticaria, CSU, na kilala rin bilang chronic idiopathic urticaria, ay isang kondisyon sa balat na kumakatawan sa pagkakaroon ng mga pantal, wheals, at pangangati sa loob ng 6 na linggo o mas mahaba pa. Ito ay tinatawag na chronic dahil nagpapatuloy ito ng matagal na panahon. Ang urticaria ay isang kondisyon sa balat na may biglaang paglitaw ng malalaking pantal o mga bukol sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang mga pantal na ito ay karaniwang makati at maaaring magdulot ng discomfort at pagkaabala sa mga taong mayroon nito. Noong May 2022, ibinunyag ni Chris na may malubha siyang karamdaman, ngunit pinawi niya ang mga tsismis na mamamatay na siya at nasa isang intensive care unit. Siya ay nakasaad din na nagkaroon ng autoimmune thyroiditis at vasculitis. Ang autoimmune thyroiditis, na kilala rin bilang Hashimoto's thyroiditis, ay isang sakit na nagdudulot ng pamamaga at pagkasira ng thyroid gland. Ito ay isang uri ng autoimmune disorder,
na ibig sabihin ay ang immune system ng katawan ay sumasalakay sa sariling mga kalamnan. Sa autoimmune thyroiditis, ang immune system ay naglalabas ng mga antibody na sumisira sa mga selula ng thyroid gland. Dahil dito, ang thyroid gland ay hindi na nagagawa ang normal na dami ng mga hormone na thyroid hormone, tulad ng thyroxine, T4, at triiodothyronine, T3. Ang mga hormone na ito ay mahalaga sa pagkontrol ng metabolismo ng katawan, kabilang ang regulasyon ng enerhiya, tinitingnan ang takbo ng puso, pag-iisip, at iba pang proseso sa katawan. At ang vasculitis naman ay isang pangkalahatang termino na tumutukoy sa pamamaga o pagkabara ng mga blood vessel. Ang salitang vasculitis ay nagmula-mula sa mga salitang Latin na vasculum, na nangangahulugang maliliit na blood vessel, at itis, na nangangahulugang pamamaga. Noong June 2022, isiniwalat niya ang kanyang eosinophilic granulomatosis na may polyangiitis diagnosis, at idinagdag na siya ay pupunta sa Estados Unidos upang magpagamot para sa kanyang kondisyon. Ang eosinophilic granulomatosis, EG, ay isang malalang kondisyon na naiimpluwensyahan ng immune system. Ito ay isa sa mga bahagi ng tinatawag na eosinophilic disorders, na kung saan ang katawan ay naglalabas ng maraming eosinophils, isang uri ng puting dugo na may kaugnayan sa allergic reactions. Ang eosinophilic granulomatosis ay dating kilala bilang Churg-Strauss syndrome. Ito ay isang rare na autoimmune disorder na nagdudulot ng pamamaga ng mga maliliit na daluyan ng dugo o mga blood vessels. Ang kondisyong ito ay may malawak na epekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang ang